Yan sinasabi natin mga kababayan. Pag matanda ka na kasi dapat manahimik ka na lang. Enjoy mo yung enjoy mo yung retirement mo. Ayaw manahimik ni Chavit eh. Ngayon, may pumatol sa kanya. Na siguro yung mga taga Ilocos Sur. Kababayan niya, abogada, yung nag-file ng kaso. Siguro iniisip ni Attorney Estelita Dicini Cordero, nagmamalinis ka niya. Marami kang kinamkam dito. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano Vlogger Broadcast Journalist from Albay. Ito yung breaking news ngayon po. Ano anya yan, Mr. Maravillas? Si Chavit, inireklamo sa ombudsman. Yan kasi, mga kababayan. Chavit Singson at iba pa inireklamo sa ombudsman ng graft at plunder dahil sa umano'y bintahan ng lupain na pag-ari ng gobyerno. Sabi ko sa inyo, may kasabihan sa amin, day nga ni magparayro, nganing day maramog kiulo. Huwag masyadong magaslaw para hindi kumalat yung tae. Yan ang kasabihan sa amin po. Day magparayro para day maramog kiulo. Yan nangyari ngayon kay Chavit Singson. Finailan ng kaso. Masyado kasing nagmamalinis. Di ba? Sabi ko sa inyo, tulad ni Digong, kung nanahimik na lang sana. Si Digong kung nanahimik na lang sana, di wala siyang problema. Baka nakalimutan na lang. Ganon din si Sara. Hindi magapaghintay eh. Ngayon, sumama pa si Chavit. Ito na ngayon. Just in, dating Narbacan, Ilocos Sur, Mayor Chavit Singson at iba pa inireklamo sa Office of the Ombudsman ng plunder, matindi, at graft dahil sa bintahan umano ng lupain na pag-ari ng gobyerno. Tapos si Chavit, nag-file, mga kababayan, si Warriors T, Narbacan Incorporated, headed by yung founder nito and president na si Attorney Estelita Dicini Cordero, together with residents of Narbacan, Ilocos Sur. Nag-file sila ng plunder in graft and corruption cases against Luis Chavit Singson sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Yan po. Attorney, isang question lang. Anong pakiramdam mo ngayong umaga? Maligaya. Finally. Palagay ko po, maraming Pilipino. Si Yayam Dizon siya, yung kaibigan natin. Thank you. And Marcos Logarit. Para sa probinsya ng Ilocos. Hinihingi namin na mabilanggo si Chavit paski matanda ng Pilipya. Hinihingi daw nila na mabilanggo si Chavit. Pilipya namin Ilocos. Yan na. Si Yayam, isang Marcos loyalist ang nag-cover. Yan sinasabi natin mga kababayan. Pag matanda ka na kasi dapat manahimik ka na lang. Enjoy mo yung enjoy mo yung retirement mo. Ayaw manahimik ni Chavit eh. Ngayon, may pumatol sa kanya. Na siguro yung mga taga Ilocos Sur. Kababayan niya, abogada, yung nag-file ng kaso. Siguro iniisip ni Attorney Estelita Dicini Cordero, nagmamalinis ka niya. Marami kang kinamkam dito. Di ba? May kasabihan tayo mga kababayan. In every great fortune, there is a crime behind. Malamang ito na ang rason kung bakit si Chavit mga kababayan napakayaman. Sa ombudsman na siya magpaliwanag ngayon, mga kababayan. Di ba? But anyway, ang topic natin, yung kasinungalingan mga kababayan na pinapakalat ng mga DDS influencer tungkol sa mga testimonies ni Diskaya. Yung testimony po ni Diskaya, ng mag-asawang Diskaya, punong-puno ng butas, selective sila, kung sino lang gusto nilang isabit. Hindi man po sila nagtitell all. Diba? May dagdag, may kulang. Dagdag bawas, lies in omission mga kababayan ang strategy nila. Yung mga kalyado nila, pinoprotektahan, tapos dinidiin yung iba.
Hindi maaari yan, mga kababayan. At nang masusukol na yung mga totoong kasabwat niya, ayun, biglang umatras sa ICI, sa kanyang testimony sa ICI. Ayaw na daw niya. Hindi maaari yung selective. So makikita ninyo ngayon, mga kababayan, sa politika ngayon, may dalawang klaseng kasinungalingan. Lies by omission and lies by addition. Pilit niya kasing sinasabit si Martin Romualdez. Ang kasangga ng mga diskaya, ilang mga senador, nasabi nga po ni Ombudsman Boying Rimulya, pinoprotektahan niya, sa tingin ko niya, pinoprotektahan ang ilang senador, lalo na si Bongo, ng mga diskaya. Yun naman talaga po. So makikita ninyo yung mga kakampi niyang senador, nagiging palaban lang kuno laban sa korupsyon. Pag yung pangalan nila ay nalilinis, pag nasasabit na po, ayun, iwas pusit sila. So makikita ninyo, mga kababayan, ang strategy. Yung kasinungalingan ng mga diskaya, they add lies to protect and delete truth to protect, depende sa kalyado. So makikita ninyo ang recipe ng cover up, pagtakpan yung mga personalities na totoong nagkinabang po dito sa korupsyon sa flood control. So dito tayo sa lies ng mga diskaya by addition. Ginawa nila, mga kababayan, na Bilane si Congressman Martin Romualdez sa flood control anomalies, sa kwento ng flood control anomalies, sa pamamagitan ng pag-mention ng mga pangalan na sinasabi nila, mga tao ni Martin Romualdez, yung mga congressmen, pero wala man po ni isang dokumento na pinapakita, resibo o ledger man lang na magpapatunay sa mga akusasyon nila. Pero pag tingnan natin mabuti, mga kababayan, paano ba nag-boom yung negosyo ni Diskaya? It was during the time of Duterte na ang sekretary ng DPWH, si Mark Villar, senador, natahimik masyado, mga kababayan, doon sa Senado habang nagsasagawa ng investigasyon. You see? So, hindi po aksidente kung titingnan ninyong mabuti kung bakit naging top contractor yung mga diskaya sa panahon ni Digong. Ang DPWH secretary po, si Mark Villar. At nang senador na siya, yung kumpanya ng kanyang tito, kumorner po ng 300 million pesos of contracts. Flood control contracts, mga kababayan. Ngayon, punta naman tayo kay Bongo na sige po ang Pilato. Wala daw siyang kinalaman. Si Bongo palaging nagsasabing ang CLTG ay sa tatay ko lang yan. Pero alam naman natin po, yung CLTG Builders, malinaw, initials ng kanyang pangalan, Christopher Lawrence Tesorogo, nakakuha ng 4.9 billion worth ng contracts noong 2017 hanggang 18. Naniwala kayo, mga kababayan, walang influensya si Bongo? Na corner yun ng kanyang pamilya? Billion, 4.9 billion pesos na contracts. Tell that to the Marine, sabi nga ng mga netizens, mga kababayan. Sino bang maniniwala ng ganon? Pagkatapos, yung sa kapatid niya, Alfredo Builders, nakakorner din ng 1.74 billion na project. Walang alam si Bongo. Grabe naman po pagka inosente ni Bongo, pag naniwala kayo. So ayon sa reklamo po ni dating Senador Trillanes, itong dalawang kumpanya, parehong walang sapat na license para makakorner ng bilyon-bilyon. Marami sa mga proyekto lumampas sa limitasyon ng pinapayagan sa kanila. At yung mas malala, nakipag-partner sa mga kumpanya po ni Diskaya. So makikita ninyo habang inuusig ngayon yung mga Diskaya, na-discover mga kababayan na dati pala silang business partners ng mga paboritong kontratista ng Duterte administration. So naintindihan na ninyo kung bakit nagiging defensive yung mga Duterte, lalo na si Sara. Nagpaunang salita na sa kanyang papreskon ang investigasyon na niya ng ICI. Papuntaan niya yan sa amin. Yun man talaga, papunta sa inyo kasi doon nagli-lead ang mga dokumento. At inamin mismo ng Diskaya, 2016 sila tumabo, panahon ni Digong. So nang tumiba yung mga Diskaya, may narinig kayo sa previous administration tungkol sa mga anomalous flood control projects. Di ba tahimik sila? Sino ang nag-expose? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, binabaliktad nila.
Di ba? So makikita ninyo ang pagkakaiba. Habang yung kampo ng mga Duterte nagtatago sa technicality at kung ano-ano mga kasinungalingan in deflection, si Martin Romualdez frontally hinaharap yung mga akusasyon courageously. Kasi pag wala ka namang tinatago, ba't ka iiwas? Tapos si Sara ngayon at yung mga DDS influencers, tinatarget na pong siraan yung ICI mismo. Sinisiraan nila. Alam na nila kasi ang direksyon ng investigasyon papunta sa kanila kasi ang ebidensya po papunta man talaga sa kanila. Yung diskaya po tumiba during the previous administration at ang nagbulgar yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yon sinabi ng ating Pangulo, maya naman kayo. Ayos, alam na ninyo kung sino itong mga nagkukunwari na malinis. Okay pa? Ayan lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.